tayo narito sa bahay-sambahan para magpuri sa Panginoon. At tayo ay magsigayo lahat, sama-sama po tayo umawit. At purihin natin ang Panginoon ng masigla. At tayo po ay magbigay ng ating buong lakas para sa Panginoon. At ialay po natin ang ating mga tinig para sa Kanya. Sa pamamagitan po ng mga awitin. Praise Him! Praise Him! Amen! Awitin po natin. On the first verse, sing. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, O earth, His wonderful law proclaim. Hail Him, highest are angels in glory. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled and died. He our rock, our hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Sound His praises, Jesus who bore our sorrow. Laugh and bounded, wonderful, deep and strong. Praise Him, head of excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals, loud with the saddest ring. Jesus, Savior, reigneth forever and ever. Crown Him, unto the risen King. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory, and to the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Amen. Grace greater than our sin. Amen. Amen. Hindi po mananaig ang anumang gawa ng kaaway, kundi ang biyaya ng Diyos. At dahil sa biyaya ng Diyos, nakamta natin ang walang hanggang buhay dahil po ng pananampalataya sa Kanya. Amen. First verse now. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's mount outpoured, there where that Lamb of that Lamb was born. Grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse, redeem.
grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Dark is the stain that we cannot hide. What can avail to wash it away? Look, there is flowing a crimson tide, whiter than snow you may be today. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Amen. Wala po tayong ibang dalapitan, kundi ang ating Panginoon. Amen. Siya'y tunay, tapat, at maaasahan kailanman. Walang sino maglumapit na hindi niya tatanggapin at diringgin. Kapag tayo po ay buong pusong sa Kanya ay nagbigay ng ating buhay at ipinagtiwala natin ang Diyos, sabi ng Bible, dumirinig ng ating mga kahilingan at panalangin. Amen. Draw me near. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know till I cross that narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Another song? God answers prayer. Amen. Do you believe that prayer? Amen. Do you believe that God answers our prayer? Amen. Alam niyo po, ito po yung kailangan natin sa lahat ng panahon. Tayo man ay saya, malungkot, may pangangailangan o wala, kailangan po natin ang tulong ng Diyos. Amen. God answers prayer. First verse. Did you ever talk to God above? Tell Him that you need a friend to love. Pray in Jesus' name, believing that God answers prayer. Have you told Him all your cares and whose every tiny little fears? He knows, Spirit, will always hear, and He will answer prayer.
whisper in a crowd. To Him you can cry when you're alone. To Him you can have to pray out loud. To Him He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He's there in a meadow by a stream. He's there anywhere on earth you go. He's been there from the start. All the ladies now. Find the answer in His word. Amen. It's true. All is wrong because it will. Amen. Sing on. God answer. All again. You can whisper in a crowd. To Him you can cry when you're alone. To Him you don't have to pray out loud. To Him He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He's there in the middle by a stream. He's there anywhere on earth you go. He's been there from the start. Amen. Purihin ang Panginoon sa mga ganyang awitin na tunay makatotohanan at kailangan natin. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sapagkat Ikaw ay dumidinig ng mga panalangin. Salamat po sapagkat kami sa aming pagkamababa ay hindi naging hadlang upang ang inyong mapagbiyayang kalooban ay kami po ay bigyan ng panahon at kami ay dalawin. Ang iyong kamay ay iyong iniunat sa amin upang kami pagpalain at gabayan sa landas na dapat naming lakaran. Salamat po sa maraming mga nagdaan hanggang sa ngayon na aming pinagdaanan. Bawat isa po sa amin ay hindi nakarating sa araw na ito nang wala ang iyong pag-iingat. Ngunit marami pong ituturo sa amin ang nakaraan. Kaya nagpapasalamat po kami bagamat meron pong ngayon at bukas. Ang kahapon ay isang kagamitan upang aming lingunin at tignan ang mga bagay na aming matututunan upang sa gayon paghandaan ang mga bagay na nasa aming unahan. Kaya tulungan niyo po kami na anuman ang aming kalagayan sa ngayon, bukas ito'y magiging kahapon. At ang bawat ngayon na naging kahapon, ang bukas ay magiging bahagi ng ngayon na magiging muli bahagi ng kahapon. At tulungan niyo po kami na mag-ipon ng karunungan sa bawat dumarating na mga araw na naglalabas ng iba't ibang karanasan upang sa gayon hindi kami magmatalino sa aming sarili. Gabayan mo po kami ng iyong salita. Salamat po sa araw na ito na kami po'y nagkakatipon, nagsasaya sa iyong presensya dahil ikaw po ang nagsabi sa iyong salita, I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. Salamat po sa masayang kalooban na kami pumarito at tagpuin ka bagamat iba't iba po ang aming pinanggalingan. Meron pong iisang pusong masaya na ikaw ay sambahin at papurihan. Salamat po maging sa mga kapatid namin na hindi man nagawa na makasama namin ngayong gabi, ay narito po ang kanilang puso, ang kanilang desire. Maaring ang iba po ay naka-online sa loob at labas ng aming bansa. Salamat po sa aming bayan na malaya at ngayon po ay patnubayan mo ang aming mga namiminuno sa amin na nakakaranas sila ng iba't ibang conflicts, lalo na nga po sa nalalapit na halalan. Kaya dumadalangin po kami na bigyan niyo po kami ng mapayapang bansa patuloy, maluklok po ang mga tamang tagapanguna sa amin na hindi ipinagbibili ang kanilang kapangyarihan at impluensya, kundi bagkos gagamitin ang kanilang buhay para maipaglingkod ng may pagtatapat. At ang bansang ito makaabot sa talagang dapat niyang maabot from third world country
nawa ay dumating pa at maranasan pa namin na ito'y maging second and first class na bansa. Kaya tulungan niyo po kami, magbangon ka po ng mga panibagong mga leaders kung kinakailangan, at ang mga kasalukuyan po ay gamitin mo at pagpalain din naman, ingatan ang bawat isa at bawat isa po sa amin. Dinadalangin namin ang bawat simbahan, bawat mangangaral sa iba't ibang dako, patuloy niyo pong gagabayan, iingatan, tutugunan sa pangangailangan, at patuloy na gamitin para po sa mas masaganang paghahasik ng iyong salita. Ang mga nagpapasan po ng kanilang mga kabigatan, suliranin sa kabila ng malusugang katawan, yung iba naman po ay may karamdaman, yung iba naman ay malusog at may kayamanan, pero iba naman ang kanilang pinapasan, iba naman ang kanilang pinaglalabanan. Pagtagumpayin din po sapagkat lahat kami laging naghahangad na maging matagumpay sa buhay na ito. Patnubayan niyo po ang bawat isa sa amin at hiling namin ang lahat na nagpapasalamat sa iyong kadakilaan sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say loud, Amen? Amen, amen. Maraming salamat po. Magandang gabi sa ating lahat. 2 Samuel chapter 13, 1-39. Tawagin natin ang ating mga kapatid para tayo pangunahan sa pagbabasa. 2 Samuel 13, 1-39. Sama-sama po tayo. Sound check. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo at ating pong basahin ang Book of 2 Samuel chapter 13, verse 1-39. Basahin natin ito ng buong puso at ng salita, at sabay-sabay po tayo sa verse 39. Verse 1, At nangyari pagkatapos nito na si Absalom na anak ni David ay mayroong isang kapatid na babae na maganda na ang pangalay Tamar, at sininta siya ni Amon na anak ni David. At si Amon ay totoong nagdamdam na anupat siya ay nagkasakit dahil sa kanyang kapatid na kay Tamar, sapagkat siya ay dalaga, at inakala ni Amon na mahirap gawan siya ng anumang bagay. Ngunit si Amon ay may isang kaibigan na ang pangalay Jonadab, na anak ni Simea na kapatid ni David. At si Jonadab ay isang lalaking totoong magdaraya. At sinabi niya sa kanya, Bakit o anak ng hari, sa araw-araw ay nagkapangyayat kang ganyan? Hindi ba sasaysayin sa akin? At sinabi ni Amon sa kanya, Aking sinisinta si Tamar na kapatid ng aking kapatid na si Absalom. At sinabi ni Jonadab sa kanya, Mahiga ka sa iyong higaan at magsakit-sakitan ka. At pagka ang iyong ama ay naparoon upang tingnan ka, sabihin mo sa kanya, Isinasamo ko sa iyo na bayaang ang aking kapatid na si Tamar ay pumarito. At bigyan ako ng tinapay na makakain, at maghanda ng pagkain na sa aking paningin upang aking makita, at kanin sa kanyang kamay. Sa gayoy nahiga si Amnon at nagsakitan at ng pamaraon ng hari upang tignan siya. Sinabi ni Amon sa hari, Sinasamo ko sa iyo na bayaang pumarito ang aking kapatid na si Tamar, at igawa ko ng 2 tinapay na maliit sa aking paningin upang aking makain na kanyang kamay. Nang magkagayoy, nagsugo si David sa bahay kay Tamar at na sinasabi, Pumaroon ka ngayon sa bahay ng iyong kapatid na si Amon at ipaghanda mo siya ng pagkain. Sa gayoy naparoon si Tamar sa bahay ng kanyang kapatid na si Amnon, at siya'y nakahiga at siya'y kumuha ng isang masa ng minasa at ginawang mga binalong na tinapay sa kanyang paningin at niluto na may munting tinapay. At kinuha niya ang kawali at mga ibinuhos sa harap niya. Ngunit kanyang tinanggihang kanin, at sinabi ni Amnon, Palabasin ang lahat ng tao sa harap ko. At silang lahat ay lumabas, bawat isa mula sa harap niya. At sinabi ni Amnon kay Tamar, Dalhin mo rito sa silid ang pagkain upang aking makain sa iyong kamay. At kinuha ni Tamar ang mga munting tinapay na kanyang ginawa at mga dinala sa silid kay Amnon na kanyang kapatid. At nang ilapit niya sa kanya upang kanin, kanyang tiningnan siya at sinabi niya sa kanya, Halika, sumiping ka sa akin, kapatid ko. At sumagot siya sa kanya, Huwag kapatid ko,
huwag mo akong dahasin sapagkat hindi marapat gawin sa Israel ang ganyang bagay. Huwag kang gumawa ng ganitong kaululan. At ako, saan ko dadalhin ang aking hiya? At tungkol sa iyo, ikaw ay magiging gaya ng isa sa mga mangmang sa Israel. Ngayon nga, isinasamo ko sa iyo, magsalita ka sa hari, sapagkat hindi ipagkakait sa iyo. Gayon may hindi niya dininig ang kanyang tinig, kundi palibhasa siya'y malakas sa kanya, dinahas niya siya at sumiping sa kanya. Nang magkagayoy, kinapuutan siya ni Amnon na may mahigpit na puot, sapagkat ang kapuutan na kanyang ikinapuot sa kanya ay malaki kaysa sa pagsinta na kanyang isininta sa kanya. At sinabi ni Amnon sa kanya, bumangon ka, ikaw ay yumaon. At sinabi niya sa kanya, huwag ganyan, sapagkat itong malaking kasamaan sa pagpapalabas mo sa akin ay higit kaysa iba na iyong ginawa sa akin, ngunit ayaw niyang dinggin siya. Nang magkagayoy, tinawag niya ang kanyang alipin na nag-aalaga sa kanya at sinabi, ilabas mo ang babaeng ito sa harap ko at itrangka mo ang pintuan pagkalabas niya. At siya'y may suot at sari-saring kulay sapagkat ang mga gayong kasuutan ang sinusuot ng mga anak ng dalaga ng hari. Nang magkagayoy, nilabas siya ng kanyang alipin at tinarangkahan ang pintuan pagkalabas niya. At binuhusan ni Tamar ng mga abo ang kanyang ulo at hinapak ang kanyang suot sa sari-saring kulay na nakasuot sa kanya. At kanyang ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang ulo at ipinagpatuloy ang kanyang lakad na umiiyak na malakas habang siya yumayaon. At sinabi ni Absalom sa kanyang kapatid na sa kanya, napasa iyo ba si Amnon na iyong kapatid? Ngunit ngayon tumatahimik ka, kapatid ko. Siya iyong kapatid, huwag mong isapuso ang bagay na ito. Sa gayoy si Tamar ay napighati sa bahay ng kanyang kapatid na si Absalom. Ngunit nang mabalitaan ng haring si David ang lahat ng mga bagay na ito, siya'y totoong napuot. At hindi nagsalita si Absalom kay Amnon kahit mabuti o masama man, sapagkat pinagtaniman ni Absalom si Amnon dahil sa kanyang dinahasang kanyang kapatid na si Tamar. At nangyari, pagkatapos ng 2 buong taon na nagpagupit ng mga tupa si Absalom sa Baal-Hazor na nasiping ng Ephraim, at inanyayahan ni Absalom ang lahat ng mga anak ng hari. At naparoon si Absalom sa hari at sinabi niya, narito ngayon, ang iyong lingkod ang nagpapagupit ng mga tupa. Sinasamo ko sa iyo ng hari ng kanyang mga lingkod ay magsiyaong kasama ng iyong lingkod. At sinabi ng hari kay Absalom, huwag anak ko, huwag tayong magsiyaong lahat, baka maging mabigat na pasan sa iyo. At pinilit niya siya, gayon may hindi siya yumaon, kundi binasbasan siya. Nang magkagayoy, sinabi ni Absalom, kung hindi sinasamo ko sa iyo, pasamahin mo sa amin ang aking kapatid na si Amnon. At sinabi ng hari sa kanya, bakit siya sasama sa iyo? Ngunit pinilit siya ni Absalom na anupat kanyang pinasama sa kanya si Amnon at ang lahat ng mga anak ng hari. At iniutos ni Absalom sa kanyang mga lingkod na sinasabi, tandaan ninyo ngayon, pagka ang puso ni Amnon ay sumaya dahil sa alak, at pagka ang aking sinabi sa inyo, saktan ninyo si Amnon, patayin nga ninyo siya, huwag kayong mga takot, hindi ba ako ang nagutos sa inyo? Kayo nga'y maglakas sa at magpakatapang. At ginawa ng mga lingkod ni Absalom kay Amnon kung ano ang inuutos ni Absalom. Nang magkagayoy, nagsitindig ang lahat ng mga anak ng hari at sumakay bawat lalaki sa kanyang mula at tumakas. At nangyari samantalang siya ay nasa daan at ang balita ay dumating kay David na nagsabi, pinatay si Absalom ng lahat ng mga anak ng hari at walang nalabi sa man sa kanila. Nang magkagayoy, bumangon ang hari at tinapak ang kanyang mga suot at tumiga sa lupa at lahat niyang mga lingkod ay nakatayo sa palibot
nahapak ang kanilang mga suot. At si Jonadab na anak ni Samia, ang kapatid ng David, ay sumagot at nagsabi, "Huwag akalain ng aking Panginoon na kanilang pinatay ang lahat ng mga binatang anak ng hari, sapagkat si Amnon lamang ang patay, sapagkat sa pasiya ng Absalom ay pinasyahan ito mula sa araw ng kanyang talastasin ang kanyang kapatid ng si Tamar." Ngayon nga'y huwag isa puso ng aking Panginoon na hari ang bagay, na akalain ang lahat ng mga anak ng hari ay patay, sapagkat si Amnon lamang ang patay. Ngunit si Absalom ay tumakas at ang bataan na nagbabantay ng tumatanaw ng kanyang mga mata at tumingin at narito, dumarating ang maraming tao at sa daan ang mula sa burol sa likuran niya. At sinabi ni Jonadab sa hari, "Narito, ang mga anak ng hari ay nagsisidating. Kung ano ang sinabi ng iyong lingkod ay nagkagayon." At nangyari pagkatapos niyang makapagsalita na narito ang mga anak ng hari ay nagsidating at inilikas ang kanilang tinig at nagsiiyak. At ang hari naman at ang lahat ng niyang mga lingkod ay nagsiiyak din mainam. Ngunit tumakas si Absalom at naparoon kay Talmai na anak ni Amiud na hari sa Gesur, at tinangisan ni David ang kanyang anak araw-araw. Sa gayoy tumakas si Absalom at naparoon sa Gezor at dumuong 3 taon. Sabay-sabay po tayong lahat. At pinabilakan ng haring David na napuroon si Absalom, sapagkat siya'y naaliw na tungkol kay Amnon, yamang patay na. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang salita, at maaari na po tayo makaupo lahat. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven home, when Jesus is my portion? My constant friend is He. His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Let not your heart be troubled. His tender word I hear, and resting on His goodness, I lose my doubt and fear. Though by the path He leadeth, but one step I may see. His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. His eyes is on the sparrow, and I know He watches me.
sing because I'm free, for His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Whenever I am tempted, whenever clouds arise, when tongues give place to sighing, when hope within me dies, we're closer to Him. From care He sets me free. His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free, for His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Amen. Tayo po tumayo. Romans chapter 15. We go to Romans chapter 15. Sabi nga ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kaya ng inawit, I sing because I'm happy. Ano ha? Kaya kapag masaya tayo sa Panginoon, meron tayong laging awit. Romans chapter 15. Verse 4. Verse 4. Isang talata po. Verse 4. Basahin natin ang sama-sama. Ready? Begin. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. Okay? Written, na ito po ay record, ang Bible ay record ng nakaraan. At ang sinasabi sa atin, ang mga nakaraan ay pinasulat ng Diyos para tayo ay matuto at aliwin at magkaroon ng pag-asa o palakasin at magkaroon ng pag-asa. Tayo po'y manalangin na maraming Diyos, salamat po ng marami ang mga nagdaan, salamat po, merong record, merong kami ngayon sa aming panahon na napaka-effective na tandaan ng nakaraan dahil ngayon po ay halos bawat isa sa amin ay merong cellphone na merong kakayanang mag-record ng video, may kakayanang kumuha ng pictures, may kakayanang itala o isulat ang mga nangyari o naranasan. Kaya ang panahong ito ay punong-puno ng pagkakataon para i-record ang mga nagdaan. Salamat po, hindi kagaya ng una, na hirap kaming i-record. Walang maraming instrumento na kagaya ng ngayon. Kaya mapalad po ang aming henerasyon na umabot pa po kami sa development ng technology at ganun din naman, lalo naming na-appreciate magmula sa paglilihi, pagbubuntis ng sanggol, ng magulang, pagdadalang tao hanggang sa kapanganakan ay pwedeng i-record ang lahat. Hanggang sa ito ay mag-aral, hanggang sa ito ay mag-asawa, magkaroon ng mga anak, ay meron ding record. Effective ngayon ng panahon namin, ng technology, para po ma-record namin ang maraming bagay. Kaya salamat po
sa ganitong pwede naming maging kagamitan para meron kaming lalong matutunan sa mga nagdaan. Kaya pangunahan niyo po kami dahil ang iyong salita ay record ng maraming nagdaan. Kaya pangunahan niyo po kami at pagtibayin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Makakaupo na po tayo. Past is past. What then? Meron tayong kasabihan ng nakaraan na. Yung nakalipas na. Past is past. What then? Kapag ka nakalipas na, ilagay na natin dun sa past, sa nakaraan. Kung ito'y nakalipas na, ano ngayon? Kaya dapat po nating palakasin ang ating kanya-kanyang mga sarili pagka nagkaroon po tayo ng mindset na yung mga nakaraan, ilagay natin sa kanyang lugar. Ilagay natin hindi lamang sa kanyang lugar, hindi siya pwedeng maging present, hindi siya pwedeng maging future. Siya ay past. Andun talaga siya dun sa kanyang kalagyan. Pero kapag inilagay natin siya sa tama niyang kalalagyan, meron siyang pwede pang pagkagamitan. Kaya yun ang nakalagay dito sa ating binasa. Whatsoever things were written aforetime. Ang mga nasulat nung una. Ayun yung nakaraan. Past is past. What then? Were written for our learning, that we, through patience and comfort of the Scriptures, might have hope. Ang ganda ng epekto kung yung nakaraan ay gagamitin natin sa tamang paraan. Una po, tingnan natin, there are wrong use of the past. Gusto ko pong tingnan natin ang ilang mga pangyayari na ginamit nila ang nakaraan sa maling paraan. Okay, so tingnan po natin ang 1 Kings chapter 20 and verse 23. And we must learn. Let us learn from these examples of those who made a wrong use of the past. The enemies, number one, is the enemies of Israel. At ito ang sabi nila, and the servants of the king of Syria said unto him, sabi nila sa hari, their gods, the Israelites, their gods are gods of the hills. Therefore, they were stronger than we. But let us fight against them in the plain, and surely we shall be stronger than they. So ano po ang kanilang nakaraan? Naranasan nila ng nakaraan na digmaan na sila ay matalo ng mga Israelita nang sila'y maglaban-laban sa, anong sabi dito? Hills. Their gods are gods of the hills. Therefore, they were stronger than we. Na makaranas sila ng pagkagapi sa Israel, alam nila na ang sikreto ng Israel ay yung kanilang Diyos. Alam nila Kaya lamang, ang sabi nila, ang Diyos nila ay Diyos ng kabundukan. Labanan natin sila sa kapatagan, hindi mananalo yan. Di ba may mga ganon, magaling sa kabundukan, mahina sa kapatagan? May mga ganong tao, magaling sa patag, mahina sa kabundukan. May mga taong mabilis, matagumpay siya sa mabilisan. Habulan. Mabilis siya. Kaya lamang, hindi niya kaya yon sa matagalan, maging mabilis sa mahabang panahon. Bakit? Sabi nga maliit ang kanyang puso. Mabilis siyang kumilos, kaya kung malapitan lang ang habulan, kaya niyang humuli ng kanyang kakainin. Kaya niyang humuli ng kakainin, pero pag matagalan na, hindi niya nakakayanin kasi maliit yung kanyang puso. Gano'n, di ba? May ganong mga hayop pagka pinag-aaralan natin yung mga, yung nature. Ganon din naman ito. Inisip nila na ang Diyos ng Israel ay mahusay lamang at makapangyarihan sa kabundukan. Di ba? Pero sabi nila, let us fight against them in the plain. And surely we shall be stronger than they.
At dahil ng ganitong paniniwala, dahil ng ganitong isipan, umulit silang makipaglaban sa Israel at hinarap nila ang Israel sa kapatagan. At kanilang nadiskubre na ang Diyos ng Israel ay hindi lamang Diyos ng kabundukan, siya ay Diyos din sa kapatagan. Kaya sila ay muling natalo. So, napakahalaga pala mga kapatid na kung tayo ay natalo sa mga nagdaan, napakahalaga pala na meron tayong tamang unawa bakit nangyayari yung mga ganon. Bakit tayo nagapi? Bakit hindi tayo nagtagumpay? And if we have a wrong thinking, wrong idea, or hindi sila nagpakumbaba sa Diyos ng Israel, sana hindi na sila napangalawahan. Sana hindi maraming pamilya ang nawalan ng tatay, nawalan ng kapatid, nawalan ng asawa. Sana hindi na yun nangyari. Pero nadagdagan dahil ng mali nilang idea, imbis na sila ay magpakumbaba sa Diyos ng Israel, hindi sila nagpakumbaba. Kaya ang isang lesson, mga kapatid, na pwede nating matutunan sa nakaraan, kung tayo ay pinahintulot ng Diyos na tayo'y magapi sa mga nagdaan nating mga pagsisikap, matutunan nating magpakumbaba sa Diyos. Amen? Instead na tayo ay magmataas at tayo igiit natin yung ating sariling pamamaraan, labas sa kalooban ng Diyos, may magpakumbaba tayo at maaring tayo'y kahabagan ng Diyos. Amen? Kaya parang tayo, we tried na bayaran kaagad itong loteng ito nung unang panahon, di ba? Sinikap natin magtulong-tulong, let us invest, parang gano'n, magtulong-tulong na ambagan tayo at gumamit tayo ng paraan para mabayaran agad natin ang lupa. At sunod-sunod na tayo ay natalo. Sunod-sunod na taon, tayo ay natalo. Na instead na tayo ay sumuko, nagpakumbaba tayo sa Panginoon at hinanap nating yung paraan ng Diyos na maliwanag sa Bible na ang mga mananampalataya ang magkaloob ng kusa. Hindi ganun kabilis, hindi ganun kadali, hindi ganun kagaang. Pero pinagpala ng Diyos na tapos ding bayaran. Amen? Kaya maganda po na kapag tayo ay natatalo, magandang makapag-adjust tayo sa kung saan tayo kakasihan ng Diyos. Yun po ang maganda, no? Kapag kayo magpapaaral ng anak, hirap kayo, maraming ganyan dumanas ng hirap magpaaral ng anak, o kaya hirap sa maraming bagay kung paano sosolvin ang mga problem. Ang napakahalaga po ay yung pagpapakumbaba sa Diyos. So, nakita natin, number 1, na isang wrong use of the past, yung enemies of Israel, instead na sila magpakumbaba at tanggapin na ang Diyos ng Israel, ang talagang makapangyarihan, ay sila ay nag-isip pa ng iba. At sila ay lumaban at sila ay namalmaan. Pangalawa, Absalom. Absalom, sa 2 Samuel chapter 13 and verse 23. Kanina, binasa natin sa Bible reading natin si Absalom. At 2 Samuel 13 din yata yung ating binasa, di ba? 19? Okay. So, eto naman, 2 Samuel chapter 13. Si Absalom, nagrebelde kay David, na kanyang tatay. Sa chapter 13, ang sabi dito, iniutos ni Absalom, sa 2 Samuel 13:28, iniutos ni Absalom sa kanyang mga lingkod na sinasabi, tandaan ninyo ngayon, pagka ang puso ni Amnon ay sumaya, pareho ba ito? Chapter 19 at saka chapter 13, pareho. Parehong kwento. Iniutos ni Absalom sa kanyang mga lingkod na sinasabi, tandaan ninyo ngayon, pagka ang puso ni Amnon ay sumaya dahil sa alak, at pagka aking sinabi sa inyo, saktan ninyo si Amnon, patayin nga ninyo siya. Huwag kayong mga takot, hindi ba ako nag-utos sa inyo? Ito'y simula, mga kapatid, na si Absalom nag-expect ng malaman ni King David na ni-rape ni Amnon, yung kapatid ni Absalom, si Tamar, kasi magkakaiba sila ng magulang, di ba?
So, si Amnon ay nirape niya si Tamar at si David bilang tatay, nabigo siya na talagang bigyan ng tamang disiplina o kaparusahan itong kanyang anak na si Amnon. At dahil ito po ay hindi minagaling ni Absalom at waring napabayaan ni Haring David, ang masakit na pangyayaring ito kay Absalom, si Absalom ay nagtanim ng sama ng loob sa kanyang tatay. At sa kanyang kapatid. Hanggang ultimately, ito ay naghatid sa kanya para gumawa ng desisyon na ilagay sa kanyang kamay ang batas at ipinapatay niya si Amnon. And after 2 full years, matapos na mangyari yan, ang naging kalaban ni Absalom ay ang kanyang tatay. Motivated siya ng nakaraang sama ng loob. Alam niyo po, pagka yung mga nakaraan, ano ba ang gagawin natin sa nakaraan, lalo na pagka sumama loob natin? Di ba? Minsan mahirap i-handle yung sama ng loob. May nagawang hindi maganda sa inyo yung tao, sumama yung loob natin, tayong mga tao, pagka nasaktan tayo at sumama ang loob natin, minsan ang hirap nating i-handle yung sama ng loob. Katunayan, sabi nga ng Bible sa Hebrews chapter 12. Tingnan natin yung Hebrews chapter 12. Mahirap yung nag-aalaga ng sama ng loob kasi mapait yan eh. Mapait. Ang tawag ng Bible ay bitterness. Diba? Bitterness. I think that's chapter 12. Na ang bitterness kapag ka nagbubunga, nakakahawa. Oo, yung sama ng loob. Okay, tingnan natin. Hebrews chapter 12, verse 15. 12:15. Ang magandang ingatan natin sa sarili natin, yung pananampalataya sa Diyos eh. Di ba? Hebrews chapter 11 faith chapter. Ang iningatan nila sa kanilang puso, yung pananalig nila sa Diyos. Maganda epekto. Pero sa Hebrews chapter 12, verse 15, ang sabi rito, looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Yung masama ang loob na nakatanim sa atin, iniingatan natin sa ating puso, at hindi natin binantayan ang ating sarili para yung biyaya ng Diyos ang maghari sa puso natin, at ang naghari sa tao ay ang sama ng loob, yung bitterness na yun, lumalabas. Sabi diyan, lest any root of bitterness is springing up, trouble you. Yung bitterness na yun, nagbibigay ng trouble sa tao. At yung trouble na yun, nakakahawa sa iba. Kaya yung mga nagdaan na sama ng loob, kagaya na nangyari kay Absalom, sama ng loob niya sa kanyang tatay, nagrebelde siya at actually, hinangad niyang agawin ang trono sa kanyang tatay. Di ba mahal na mahal ni David si Absalom? Paborito nga niyang anak to eh. Kasi talagang gandang lalaki. Magmula tuktok hanggang talampakan, walang halos kapintasan tong batang to. Pero, ito pa yung anak na nagrebelde sa kanya. At ito pa yung nagkudita. Ito yung umagaw ng kanyang trono. Ito yung nagpalayas kay David sa palasyo. Dahil ng sama ng loob. Tingnan po ninyo kung paano kapag ang tao may mga nakaraang sama ng loob at yung sama ng loob hindi na-handle ng tama, wrong use of the past. Magpapatong-patong manganganak pa ito ng mga maling pag-iisip at maling gawa.
hanggang ito po ay lumaki at lumawak. Kaya ang napakaganda nito, mga kapatid, huwag tayong mahulog sa kapag ka ang bagay ay nakaraan na at yung nakaraang sama ng loob ay nariyan pa sa atin at inaalagaan, iniingatan natin at nilalaminate pa natin para huwag kumupas. May mga ganun na yung sama ng loob, ayaw na lumipas gustong manatiling sariwa. Dapat yung sama ng loob natin, hindi natin hinahangad na marami ang mag-like. Yung iba gusto pa, di ba? Ang mga tao, biyasa, yan ang mundo Yan ang mundo. Yan ang laman. Para bang pagka mayroong sama tayo ng loob, parang gusto nating may mga makakuha tayo ng mga magla-like at kakampi at bibigyan tayo ng lalong pagsang-ayon. At yung sama ng loob natin, lalo nating nadja-justify, may karapatan tayong sama ng loob. Yung sama ng loob natin, pahaba ng pahaba. Ayaw nating mamatay yung sama ng loob natin. Na anong sabi ng Bible? Maraming nahahawa. At ano po ang nawawala? Yung biyaya ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos ang ating namimiss. Kaya yun na nangyari kay Absalom. At humantong sa patayan, humantong sa agawan ng trono, at rebellion. Kaya pagka mga nakaraan na mga kapatid, let us learn from the past. Ano ba ang idinudulot nito sa akin? Kung hindi ako mapayapa, then bakit ko i-entertain ang mga bagay na sumisira ng aking kapayapaan? Then I have to cut it. Dapat marunong ako mag-delete, dapat marunong ako maglagay sa trash bin, kumbaga sa computer. Dapat alam ko kung saan ilalagay ito na itong mga sama ng loob kong ito. Pag nakaraan na, dapat matutunan ko itong ilagay sa paanan ng krus ni Kristo. Kung ano man yung nagawang mali sa akin ng tao, dapat po ilagay ko na sa krus ni Kristo. Parang tayo ay magiging elemento ngayon ng kagalingan, ng healing. Bagamat, siyempre, kung hindi natin mapatunayan na ang mga tao ay honest, pure ang intention, kinakailangang mag-ingat. Ganon. Pero ikaw sa iyong sarili, kayo sa inyong sarili, huwag kayong magtatanim ng sama ng loob. Ang ilagay natin ay pag-iingat. Pero yung sama ng loob, hindi po natin dapat alagaan dahil ito'y nakakahawa. Amen? So, ayun nakita natin, isang gumamit ng mali ng nakaraan si Absalom. So, learn how to handle your past. Number 3, Judas Iscariot. Si Judas Iscariot, sa Matthew 26:15, ito ang sabi ng Matthew 26:15, and said unto them, sabi niya dun sa mga leader ng Israel, what will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for 30 pieces of silver. Ano ang hinahangad ni Judas? Sabi niya, what are you going to give me? Give me. Give me. So si Judas ay getter. May mga taong getter at may mga taong giver. Be a giver, not a getter. Malalaman nyo ang mga tao, ano ang kanilang kinukuha. Kaya nga sabi sa inyo, obserbahan nyo lang ang tao. Pag inobserbahan nyo ang tao, makikita nyo kung ano yung kanilang kinukuha at ano yung kanilang ibinibigay. Let's say ang ating Panginoong Jesus, inobserbahan natin sa Bible. Kinuha niya yung planggana at kumuha siya ng towel at hinugasan yung paan ng kanyang mga alagad. Anong kanyang kinuha? Kinuha niya yung instrumento ng paglilingkod. Anong kinuha ni Judas? Ang kinuha ni Judas ay pera para sa kanyang sariling kapakinabangan. Hindi para ipaglingkod sa kapwa o sa Diyos, kundi para sa kanyang sariling kapakinabangan. Bakit po? Naranasan ni Judas sa nakaraan yung kapangyarihan at nagagawa ng pera. At siya ay nagkaroon ng act of betrayal. At yung act of betrayal na gawa ni Judas na pagtaksilan ang Panginoon dahil sa kanyang desire for money. At dahil ng mga tao na kagaya natin, hindi naman tayo kakaiba kay Judas pwede rin tayong matukso.
na kapag ka inaalok tayo ng malalaking halaga ng pera, ay mangyaring maipagkanulo natin ng isang tao o anumang pakinabang na kapalit na ano ang ibibigay mo sa akin. Di ba, yan nga nagkakagulo ngayon sa gobyerno eh. Kasi nagkasabwat-sabwatan, kumbaga, kung ano yung mga sinasabi nila. At noon pa naman yung istoryang yan. Dahil usually, ano yung ibibigay mo sa akin? Yung sinasabi nilang magkano ako riyan. Magkano ako riyan? O papasok dito ang ganitong klase ng produkto. O sige, pipirmahan ko, papayag ako, pero magkano ako riyan? Yung sinasabi nating dumadami ang mga Koreano sa gobyerno. Or kung saan man. Ha? Hindi lang sa gobyerno yan eh. Kahit na nga pangkaraniwang mga negosyante o mga transaksyon, ang nagtatanong ay magkano ako riyan? Yung sinasabi lang dumadami ang mga Koreano. Ha? Si Judas ay may lahing Koreano. Ha? Korean to eh, si Judas. Korean. Magkano ako riyan? Ipagkakanulo ko sa inyo si Jesus. Magkano ako riyan? Ugaling Koreano, lahing Hudyo, pero ugaling Koreano. Hindi Koreana, totoong Koreano ha. Amen. So, ano po makikita natin? Wrong use of the past. Nakatikim ng kapangyarihan ng pera, ginamit niya ang nakaraan para gamitin sa mali. Another, Matthew 2:16. Matthew 2:16. Kaya kapag ang tao may mga nakaraan, yung mga nakaraan pwedeng gamitin sa mali. Another example is si Herod. Chapter 2 verse 16. Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem and in all the coast thereof, from 2 years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men. Di ba nagtanong siya dahil dumating yung wise men, pinanganak ang hari ng mga Hudyo, nakita namin ang kanyang bituin sa silangan, naparito kami para kami sumamba. Aba, nagulo dun si Herodes, mayroong panibagong hari. Aba, hindi ko yun alam at saka hindi siya nag-like. Pero nagkunwari siya. Sabi niya, sige, hanapin ninyo. At pagka nakita ninyo, bumalik kayo dito sa akin, sabihin niyo kung nasaan, at ako'y pupunta rin para ako'y sumamba. But actually, hindi ganun ang kanyang pakay. Balak niyang ipapatay ang ating Panginoon. Di ba? Kaya nung matapos ng manambahan ng mga wise men, binigyan sila ng instruction ng anghel na, wag na kayong bumalik kay Herodes, dumaan na kayo sa ibang daan sapagkat tatangkaing patayin ni Herodes ang sanggol. Lumihis na sila. And then, nagpakita uli ang anghel kila Joseph at sabi, Joseph, dalhin mo ang pamilya mo sa Egypt dahil pagtatangkaan ni Herodes na patayin ang sanggol. So, umalis sila. At pag alis nila doon, nagpunta sila sa Egypt, nang mahalata ni Herodes na yung mga wise men hindi na bumalik, nag-inquire siya sa mga Hudyo. Sabi niya, kailan kaya ipinanganak yan? Mga ilang taon na kaya yan? Ano kaya ang edad ng ipinanganak na hari ng Israel? Sabi na, siguro mga 2 taon. Ha? So ang ginawa ni Herodes, nagpautos siya at ipinapatay niya ang lahat ng mga sanggol that were in Bethlehem and in all the coast thereof, pati yung mga baybay tabi ng Bethlehem, from 2 years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men. Why? Ano ba ang nakaraan ni Herodes? Si Herodes po ay bihasa paano niya na-maintain yung kanyang power. Yun po yun eh. Para ma-maintain yung power na nakaupo sa politika, sa posisyon, sa gobyerno. Ang isang paraan para makapanatili sila doon, ipinapapatay nila yung susunod na posibleng maging leader. Di ba yan nangyayari sa totoong buhay? Nangyayari yan sa totoong buhay. Kahit mga hari, ipinapapatay yung susunod. At kahit po sa mga simbahan, nangyayari yan. Kahit sa mga ministries, nangyayari yan. Pag may susunod na magagaling na leader, inaalis. Ha? Pero ito impluensya ng kanyang nakaraang pamamaraan.
to maintain His power, i-eliminate ang possible na kakompetensya. Kahit sa brutal na pamamaraan. So tingnan niyo po ang maling paggamit ng nakaraan. Na pumunta naman po tayo sa right use of the past. Right use of the past. Meron namang mga gumagamit ng tama ng nakaraan. At yun po ang dapat nating matutunan. Ang isa dyan ay si Hannah na pwede nating tignan. Marami pong mga great men. Ang hinahanap ko ay yung mga hindi masyadong kilala. Pero ganun pa man, kilala man natin o hindi, isa si Hannah sa mga gumamit ng tama ng nakaraan. Bakit po? Ito ang sabi sa 1 Samuel 1:11. 1 Samuel 1:11. And she vowed a vow and said, di ba si Hannah hindi nagkakaanak? And she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look into the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but wilt give unto thine handmaid a man-child, particular hiningi niya, anak na lalaki. Kung bibigyan mo ko ng isang anak na lalaki, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. So ano po ang karanasan ni Hannah? Ang karanasan ni Hannah, nagdaan maraming taon na sinikap nila na magkaanak. Sinikap nila, nanalangin sila, ginawa nila lahat ng kanilang makakaya para magkaanak. So ang kanyang nakaraan ay isang nakaraan na sa Israel nung time na yon, nakakahiyang kalagayan ng isang babaeng may asawa na hindi nagkakaanak. Sapagkat sa kanila, para sa kanila, pag hindi ka nagkaanak, sinumpa ng Diyos ang iyong bahay bata. Hindi ng Diyos binuksan. Wrong thinking yon. Dahil hindi naman laging yun ang dahilan. Dahil meron talagang mga niloob ang Panginoon na mga hindi magkaanak. So si Hannah, anong ginawa niya? Bukod sa ang ginawa niya, yung nakaraan niya, lalo niyang pinatindi yung kanyang pananalangin. Hindi lamang siya nanalangin, dinagdagan niya ng panata. Ginamit niya yung kanyang mapait na karanasan, hindi magandang nakaraan, ginamit niya yung kanyang malungkot na mga taon para maging dahilan na pag lumapit siya sa Panginoon ngayon, meron siyang mas mabigat na dahilan. Lord, para dinggin mo yung aking panalangin. Ako po'y nangangako, gumagawa ako ng panata na ako'y bibigyan mo ng isang anak na lalaki, Panginoon. Ipagkakalob ko siya sa iyo. I will lend him unto the Lord. Ibibigay ko siya sa templo at maglilingkod siya sa iyo habang buhay. Gumawa siya ng panata. At ang tanong, dininig ba ng Diyos ang kanyang panalangin? Yes. Kaya kung tayo po may mga karanasan, mga nagdaang masakit, mapait, malungkot, nakakahiya, gawin lang po natin yung tama. Lalo tayong magpakapakumbaba at lumapit sa Panginoon. At ang Diyos may kapangyarihang baguhin, baliktarin ang pangyayari pagdating ng panahon. At kung isa-isahin natin ang ating buhay, maaring kayo makapagsasabing ang aming buhay mapait na mga dinaanan namin sa buhay. Manatili kayo dun sa tama. Magpakatama kayo sa kalooban ng Diyos. Dahil pag tama tayo sa kalooban ng Diyos, yung mga nagdaang mga malungkot, pangit, hindi maganda, para tayong kawawa, paglipas ng panahon, unti-unti niyang i-develop at i-improve ang ating kalagayan. At didinggin niya yung ating panalangin, yung nga lamang hindi sa panahon at sa paraan na gusto natin. Huwag natin laging isipin na mainip dahil matagal ang Diyos tumugon sa panalangin. Kaya kung kayo meron pong mga nagdaan na mga hindi magagandang karanasan at parang wala ng pag-asa, pero kayo huwag tumigil ng pananalangin, kundi bagkos lalo nyo pong patindihin yung inyong paglapit sa Panginoon at maaring ang Diyos dinggin niya ang inyong panalangin. Right use of the past. Amen? Another, si Jabez. Kilalang-kilala naman natin si Jabez.
Sa Chronicles, 1 Chronicles chapter 4 and verse 10, etong sabi ni Jabez, and Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me." And God granted him that which he requested. Ang ganda, no? Ang kanyang pangalan ay associated with pain, born in sorrow. Ipinanganak si Jabez na marahil matinding kalungkutan ang karanasan ng kanyang magulang. Kaya nung kanyang ipanganak, si Jabez, pinangalanan niya ng ganitong pangalan. Pero alam niyo po, bagamat ang kanyang pangalan ay nakaugnay sa pain, nakaugnay sa kabiguan o nakaugnay sa kalungkutan, bagamat yun ang kahulugan ng kanyang pangalan, hinanap niya yung paano siya pagpapalain ng Diyos. At ang Diyos naman, gumamit ng pangyayari para tugunin yung panalangin ni Jabez. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, kung saan man nakakonekta ang inyong pangalan, pag binanggit ang pangalan ninyo, saan kukonekta na nakaraan? Anong hindi magandang nakaraan ang naaalaala mo kapag ka binabanggit ang pangalan mo, pangalan ng magulang mo? Maaring pag binanggit ang pangalan ng magulang mo, alam kagad identified sila ay mga magulang na maaway, o sila ay magulang mga naghiwalay, sila ay mga magulang na hindi na nakaahon sa kahirapan, sila ay mga magulang na namatay sa bisyo, kung ano man yung nakaraan mo. Pero hanapin mo sa iyong panahon, sa iyong buhay, na pagpalain ka ng Diyos. Dahil ang Diyos may kakayanang gumawa ng pagpapala sa atin. Amen? So, right use of the past. Gamitin natin yung nakaraan para maging tungtungan. Sabi nga natin, ang bato ay pwede mong itapon, pwede mong gawing ipunin para maging pangtambak sa daan. Pwede rin panglagay sa pader. Pwedeng gamitin na piece of art. Or pwede mong gawing tungtungan para mas malayo ang iyong matanaw. Conforme sa paano natin gagamitin ang nakaraan. Kaya lahat ng nakaraan, kumuha kayo ng bar exam, board exam, entrance exam, physical exam, kung ano-ano man yung mga exam na yan, at tayo ay nagkaroon ng kabiguan, gamitin natin yon para lalong magpursige. Kung ano man yung nakaraan, magpursige tayo, gamitin natin ng tama ang nakaraan, at ang Diyos pwede niyang baguhin ang bukas. Ang dami pong mga scientists, mga inventors. Di ba? Ang dami mga scientists, mga inventors, na bago nila makamit yung tagumpay sa kanilang naimbento, marami silang mga experimentation na ginawa na sila'y nabigo ng paulit-ulit. Pero kagaya nga ni Albert Einstein, o sino yan, yung umimbento nito si Thomas Alva Edison na nakaimbento niyan, matapos niyang makaranas ng ilang libong kabiguan, ang sabi sa kanya, tumigil ka na, hindi mo yan magagawa. Sabi niya, ngayon pa ba? Meron na akong libu-libong alam na maling paraan para hindi ko gawin. Tiyak, kaunti na lang ang choices para matuntun ko yung tama. Ay nagpatuloy siya. Ginamit niya yung nakaraan para lalong lumakas ang loob niya na magpatuloy siya. Boom! Naimbento niya incandescent lamp. Light. Kaya ngayon pinakikinabangan ng buong mundo. Pero bago pa kinabangan ng tao, mayroon taong nagpupuyat, nagpapagal, nagtsatsaga, nagsasacrifice, nilalaksan ng loob, tinitiis ang maraming bagay until such time na ang nakaraan ay pagbungahin ng Panginoon ng tagumpay. Righteous of the past. Marami tayong mga businessmen na nasasabi natin ngayon ay mauunlad. Pero pag inalam nyo ang kanilang mga istorya, galing sila sa mga maliliit na simula, maraming sikap, maraming ulit ng try this, try that, nagsikap, bumagsak,
and then namasukan sa ganito, and then nakakuha ng karanasan sa ganito, and then nag-start ng ganito, until makikita natin, sila'y mga kilala na ngayon sa ating kapanahonan. Ang gaganda ng istorya, at pagka pinakikinggan natin yung kalang istorya, parang gusto na rin nating magnegosyo. Kaya itinuturo nila, nagme-mentor sila, gusto kong matutunan nyo ano yung ginawa ko. Kaya sinasabi na meron akong ginamit na 3 steps, di ba minsan gano'n, ano? Meron akong ginamit na 5 steps, na kung uulitin nyo, gagayahin ninyo, maaaring hindi kasing laki ng resulta ko, pero titiyakin ko sa inyo, magandang resulta rin sa inyo. And then dahil ginawa, ginaya, itinuro, yung mga tao na mga nabigo nung una, pero dahil gusto nilang magtagumpay, nag-invest sila ng time, ng pera, ng patience, ng disiplina, nag-invest sila to learn. At nang sila'y matuto, nakalaya sila sa dati nilang buhay at sila'y nagsiunlad din. At marami na ang mga nagpapatotoo. So meron tayong tinatawag na right use of the past. Now, I'll give you 8 truths about the past. Number 1, we cannot change the past. It is fixed and it is final. Hindi na natin kayang baguhin ang history. Bagamat tayong mga tao, bihasa tayong magsalita ng sana, or dapat sana, or hindi dapat ganito. Dapat ganito sana ang ginawa. Pero yung ating sana at yung ating dapat, kapag tapos na at nagdaan na ang pangyayari, hindi na ito makapagbabago ng nakaraan. Hindi na makapagbabago. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ano ngayon ang dapat natin gawin? What then? Past is past. What then? So let us make use of the past in the right way. Gamitin nyo ang inyong nakaraan para mapabuti tayo at malugod natin ng Diyos. So una, we cannot change the past. It is fixed and final. Pangalawa, depending on our attitudes, the past is a potential tool to build us up or to break us down. Depende sa ating magiging kaisipan. Ang nakaraan ay pwedeng magdulot sa atin ng kagamitan na magbibigay sa atin ng tagumpay o magbibigay sa atin ng kabiguan. It will make us grow or it make us to grieve. Malulungkot tayo. Kumporme sa nagdaan. Kaya wag nating payagan na yung nagdaan ay sumira ng ating kasalukuyan o ng ating potensyal na magandang bukas. Kaya nga nakadepende sa ating attitude. Kaya sinasabi sa inyo, again, we can use the principle, the ACID principle, ACID, attitude, choices, interpretation, decision. These 4 is in our control. Tayo ang may control nito. Ibibigay ng Diyos sa inyo ang kakayanan na gamitin yan. Paano nyo gagamitin yung attitude, your interpretation, yung inyong choices, yung inyong interpretation, at yung inyong decision. Naalala nyo si Joseph, ginamit niya ng tama ang kanyang nakaraan, tama ang kanyang attitude, tama ang kanyang choices, tama ang kanyang interpretation sa nagdaan niyang mapait na karanasan, at tama ang kanyang desisyon. So, saan siya dinala? Gumanda ang kanyang buhay. Naging tagapagligtas siya ng kanyang angkan. Pero sino nagtiis? Nagtiis si Joseph. Dumaan siya sa sufferings, dumaan siya sa matinding trials and testings, pero hindi niya binago yung right attitude, right choices, right interpretation of what happened in the past, and right decisions in spite of what happened in the past. 8 truths, depending on our attitude. The past is a potential tool to build us up or to break us down. Number 3, recognizing that God is there in our past. What happened is just the cause. It's just the cause and effects of the acts of men or nature. Recognize that God is there in our past. Kilalanin natin na dun sa nagdaan nating mga karanasan, andoon din ang Diyos. Kaya anong ginagawa ng Diyos doon sa nakaraan natin?
Andun ang Diyos, pinapahintulot niyang mangyari sa atin, dumaan tayo sa ganung mga karanasan at iniintay niya na gamitin natin ang mga pagkakataon habang nagaganap sa atin ang mga hindi magaganda o magagandang pangyari. Gamitin mo yan sa tama, pero kung tayo nagkamali at tayo nabigo, still yung nakaraan, natapos na, gamitin mo pa rin para ikaw ay pagpalain. Kilalanin natin na ang Diyos ay naroon pa rin. Hindi ito nangyari na wala ang Diyos. Pinahintulot ng Diyos. Malaki pong kagaanan sa ating kalooban. Kahit na gaano kasakit ang inyong pinagdaanan. Pag kinilala niyong ang Diyos, naroon din. Siya ang may magagawa para pigilin. Halimbawa, aksidente, di ba? O nagdadrive kayo, nakasakay kayo, na-aksidente kayo, nabalian ka ng buto. Ilang kayong na-injure, nagasusan kayo ng malaki. Nasaan ang Diyos ng mga panahong yon? Pag hindi natin nakita na ang Diyos ay naroon pa rin, pero pinahintulot niyang mangyari sa atin ito, parang titignan na lang natin gawa ng tao. Sisisihin natin ang mga tao. Ikaw kasi, ang bilis mong magpatakbo. Ikaw kasi, kwento ka ng kwento. Ikaw kasi, sila kasi. Hahanapin natin hanggang masasaktan lang tayo, mag-away-away tayo, pero pag tinignan natin na naroon ng Diyos, pinahintulot ng Diyos, it will balance. It will balance. Nagiging mahabagin tayo. Nagiging mapagpigil tayo sa ating emosyon pag alam nating andun ng Diyos. Kaya mga kapatid, recognize that God is there in our past. Don't ever look at your past na para bagang tayo-tayo lang ang nagdesisyon. Tayo-tayo lang ang umakto. Tayo lang ang in control. No, God is in control of history. Recognize that God is there in our past. Number 4, a thankful heart can help us move on and stay positive without emotional burden. Kapag alam natin na naroon ang Diyos, lagi pa rin tayong magpapasalamat. Bakit? Ano man yung nangyari sa iyo, the fact na buhay ka pa ngayon, may itinira ang Diyos sa iyo na maganda. Marami ka pang mahal na buhay sa buhay na natira. Andyan pa rin ang tirahan mo, andyan pa rin ang trabaho mo, andyan pa rin ang kalusugan mo, andyan pa rin ang pananampalataya mo, andyan pa rin yung mga pangako ng Diyos sa iyo. Ako'y nagpapasalamat na sa katotohanan lamang, mas marami ang magagandang nangyayari sa buhay, mas marami ang magagandang nangyayari sa mundo, kaysa maraming masasama. Tama ba? Baliktarin ninyo, kung mas marami ang nangyayaring masama, mamamatay tayong lahat. Kung baga sa negosyo, sabi nga nila ang batas, ang goal ng mga traders, yung mga nagninegosyo sa trading, o yung tinatawag na forex trading, ang goal nila, you win big and you lose small. Win big, lose small. Manalo ka ng 1,000, matalo ka ng 50 pesos. Kung laging ganun ang pagninegosyo mo, matatalo ka ng 50 pesos, mananalo ka ng 1,000, matatalo ka ng 100 pesos, mananalo ka ng 2,000, ano mangyayari sa iyo sa pagninegosyo mo? Hindi walang talo. Pero ang goal mo ko, ako'y matatalo maliit, pag ako'y mananalo malaki. So ano mangyayari sa iyo? Uunlad ka. Umuunlad sila. Dahil meron silang system, meron silang way of thinking. Kaya ganun din po tayo. Pagka tayo nagba-buy and sell, bibili tayo ng mababa ang presyo, ibebenta natin ng mataas. Nagbitaw ka ng maliit, kumbaga nawalan ka, nagpatalo ka ng maliit, para makapagwagi ka ng mas malaki. Yun eh. The same business principle. Ipatalo mo yung maliit, ibigay mo yung maliit, i-invest mo yung maliit, na wala yung hawak mo na maliit, pero may kapalit na maibebenta mo ng malaki. Naalala niyo yung binentang saging? Yung saging na idinikit lamang sa kwadro na ganon, nabenta ng $6 million. $6 million. O magbenta rin tayo kaya ng saging. Idikit din natin na gano'n. Benta natin ng 6 million. Art daw yon, art. May bumiling Chinese. At binili ng Chinese ng 6 million. Pagkabili niya, kinain niya yung saging.
Sabi niya, anong lasa? Masarap. Agay doon yung saging. But 6 million. Pero ano po ipinakita niya? Ipinakita niya marami siyang pera. It's not art. Pinakita niyang marami siyang pera. 6 million is nothing to me. Kaya kong bilhin yan. Kahit pa 10 million yan. $10 million, binili niya. It's nothing. Kaya depende mga kapatid, ano? A thankful heart can help us move on and stay positive without emotional burden. Pagka tayo po puno ng pasalamat sa buhay, kaya niyong mag-move on na wala kang emotional burden. Kasi po, pwedeng ang kahit tayo mga Kristiyano, nabubuhay tayo sa bawat araw na meron tayong daladalang emotional burden kasi meron tayong mga sama ng loob, hinanakit, bitterness, galit, inggit, at kung ano-anong nasa puso ng mga tao na daladala niya na nakaraan, na mga karanasan, at nawawala yung thankful heart. Nakakalimutan niyang pasalamatan kung ano yung maraming ibinigay ng Diyos sa kanya. So a thankful heart can help us move on and stay positive. Kahit walang pumansin sa iyo. Di ba minsan mahirap yun, hindi ka pinansin. Pero kung walang pumansin sa iyo, walang nakaalala sa iyo, walang pumalakpak sa iyo, walang kumamay sa iyo. Kagaya nila Paul. Nangaral sila, hindi pumalakpak ang mga tao sa kanila, ginulpi sila, binilanggo sila. Anong ginawa nila? Abay, umawit sila sa Panginoon at nagpuri sila sa Diyos hating gabi. At ang Diyos natuwa, naparangalan siya, pinarangalan niya yung kanyang mga anak. Pinalindol niya, nabuksan ng mapaghimalang paraan ang bilangguan at nauwi na makapag-akay pa sila ng kaluluwa. At nauwi yon para magkaroon ng mission work. At nauwi yon para magkaroon ng isang church, Philippian church, na kung saan bumangon ang maraming leaders, maraming pastors, maraming deacons, at naging missionary-minded na simbahan na nagsuporta kay Apostle Paul ng may pagtatapat. So mahalaga po ang thankful heart. It can help us move on and stay positive without emotional burden. Ngayon, usong-uso hinahanap ng mga tao ng gamot sa mga stress. Ha? Minsan, ang kailangan lang maging thankful tayo. Number 5, if our past experience is bad and ugly, we can still choose to shine as long as we live. If our past experience is bad and ugly, we can still choose to shine as long as we live. Remember the power of choice. You can choose. 2 namatayan, 2 nalugi sa negosyo, 2 naputulan ng paa, 2 may sakit na malubha, 2 taong nawalan ng pera, 2 nabase sa pag-ibig, 2 iniwan ng asawa. Pero kung pinili ng isa na lalong magpakatibay, hindi ko sisirain ang sarili ko sa mga hindi magandang naranasan ko, kundi lalo ako magpapakatibay, lalo ako magsusumikap, lalo ko ipakikita na meron akong Diyos na tutulong sa akin, mag-aangat sa akin, magpapala sa akin. Alam niyo po, you will shine at magkakaroon po tayo ng tinatawag nating testimony in the making. Kaya masarap pakinggan yung mga taong dumaan ng matitinding mga karanasan sa buhay and then natutunan nila kung paano magliwanag habang sila'y nabubuhay. At marami pong ganyang mga kwento na kung paano sila nagliliwanag. Ano? So, salamat sa Panginoon dahil sa lahat ng madidilim na landasin ng buhay, meron siyang liwanag. Number 7, the past can be a stepping stone to set our stage towards a better future. Pwede itong maging entablado na kung saan pwede ka dong tumayo at magbigay at magdala sa iyo sa isang magandang kinabukasan. Number 8, no matter how important the past is, gaano man ito pinapahalagahan, gaano man iniingatan, iniinda yung nakaraan, it is no much replacement as a replacement for Christ to be our master to control us. Gaano man natin pinahahalagan, iniingatan, iniinda, o iniingat-ingatan yung nakaraan, ano man yung karanasan natin,
Wala itong panama. Hindi ito pwedeng maipantay para pumalit kay Kristo na siyang kokontrol ng ating buhay at magdidikta ano ang gagawin natin sa ating buhay sa araw-araw. Si Kristo pa rin ang walang katulad na master ng ating buhay. Amen? Huwag niyong hayaan yung inyong nakaraan siyang magdikta kung ano ang inyong sasalitain, iisipin, gagawin, pagbibigyan ng oras o aalisin sa inyong buhay. Kaya marami po ang maaring may iba-ibang karanasan na palayo sa Panginoon. The past can open up a world of possibilities for the present and future. The past opens up a world of possibilities for the present and future. So remember, your past is a treasure. It is not useless. Isaiah chapter 43, 18 and 19, ang sabi dito, remember ye not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Sa gitna ng marami nating nagdaan, kaya ng Diyos gumawa ng bago. So huwag kayong mawawala ng pag-asa. Now it shall spring forth, shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. So yung dating disyerto, kaya ng Diyos gawin, papangyarihin. Ngayon, naging maraming tanim, naging productive. So God calls His people to focus on the new things God is doing, rather than being bound by past events or experiences. Gaya ng sabi ng Apostle Paul, Philippians 3:13 and 14, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. That's the past. And reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark. I have a goal. Meron akong aim, meron akong goal. Yung nakaraan, hindi makakapigil, hindi makakahadlang. Ano man yung nakaraan, nililimot ko yung nakaraan. Tinutungo ko at ako'y nagtutumulin sa aking unahan sapagkat meron akong inaabot the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ama naming Diyos, salamat po ng marami. Tulungan niyo po kami ng bawat isa sa amin na meron kaming kanya-kanyang nakaraan. Hindi ito maging hadlang, hindi ito makasira, hindi ito makapigil, hindi ito maging kabigatan, hindi ito maging dahilan para mawalan kami ng kapayapaan, kundi bagkos, magamit namin ito ng tama. At tunguhin namin, magtumuling kami, marami pang maganda, marami pang mga dakilang bagay sa unahan, marami pang mas malalaki na mga blessing sa unahan, na gusto ng Panginoon tunguhin namin. At huwag kaming mahadlangan ng anumang nakaraan. Tulungan niyo po kami na maging mga tapat na miyembro ng simbahan. Minsan, hindi namin naintindihan na yung maliit, simpleng pagtatapat sa pagdalo sa panambahan, parang walang anuman. Pero alam po namin, ikaw ay nakatingin. At ito yung binibilang, ito yung tinatandaan, minamarkahan mo, anuman ang aming iniwan, anuman ang aming binitawan, para manatiling nakikinig sa iyong salita. I-bless you po ang bawat isa, ikaw na po ang magpala sa bawat isa. At ang aming anumang nakaraan, maging tungtungan para sa iyong kaluwalhatian. Dalangin namin ang lahat ng ito, nagpapasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen, amen, amen. Tayo po tumayong lahat, tayo po umawit. Amen, salamat po sa Panginoon. Awit tayo. Just keep trusting my Lord. Ayan, ano man ang nakaraan, magtiwala lang tayo sa Diyos. Amen. Wow. Just keep trusting my Lord. I just keep trusting my Lord as I walk alone. Ano man yung nagdaan, keep trusting Him. I just keep trusting my Lord, and He gives us song. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly train, Keep trusting. I just keep trusting my Lord. He will never fail. Ladies, He's a faithful friend. Men, Such a faithful friend. ladies now, I can count. Men, to the very end.
storm clouds darken the sky or the heavenly train, I just keep trusting my Lord, He will never fail. I just keep Trusting my Lord. ladies. Man, I just keep trusting my Lord, ladies. Man, though the road is weary at times, ladies. Everyone, I just keep trusting my Lord. He will see me through. He's a faithful God, such a faithful God. He's always there, walking by my side. Though the road is weary at times, and I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord. He will see me through. Amen, amen. Tayo na may magtipon po ng ating mga kaloob sa gabing ito. Amen. Brother Monching, halika, pasalamatan mo ang ating mga kaloob ngayong gabi. At i-bless ang ating mga kapatid sa iyong pananalangin. Pray for more blessing sa ating simbahan at mga kapatiran. Gabing ito, kami po ay pinagpala mo at nila sa bahay-sambahan. Apo. Sa atin po, Panginoon, sa buhay namin na bawat isa sa amin ay may maganda at di magandang karasan, ngunit sa pagpatuloy po namin ay kayo po nagtitiwala sa inyo na bibigyan po kami ng matingkad ng mga karasan para magpapatuloy, inspirasyon sa paglingkod. Amen. At pagpalain pa rin po ang mga kapatid na narito sa kanilang mga puso na mapaglingkod at mapagsamba. Kung ano man po ang mga karamdaman o problema o kabigatan ng bawat isa narito, ay kayo po ang patuloy magbigay sa kanilang pag-asa at comfort. Ganun pa mga kapatid namin na hindi namin nakasama sa ibang mga kadahilanan, karamdaman, Yes, po. or mga ibang problema, Panginoon. At pinapanalim din po namin, Panginoon, ang mga kaloob na aming titipunin sa gabi ito. Kayo po ang patuloy magpala sa bawat isa. Yes, Kayo po kaming masaya sa aming pagbibigay at maging kagamit-gamit sa gawain ng paglingkod sa inyo. Apo. Salamat po sa gabi ito. Ito po yung aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. 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 Makakaupo na po. Count your many blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your many blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Tayo po tumayong lahat. Amen. Awitin natin yung last stanza ng Count Your Blessings. Are you ever burdened? Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Yes, your blessings, and you will be singing us. Don't forget the past. Count your many blessings, name them one by one. Especially, God is in our past. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Ama naming Diyos, salamat po ng maraming sa napakagandang katotohanan na hindi mo kami iniwanan sa mga nagdaang panahon. At kung ikaw ang tapat naming kasama sa nagdaan, ikaw pa rin ang aming kasama ngayon.
Ikaw pa rin ang kasama ng iyong iglesia sa hinaharap. Ikaw ang nagsabi na I am with you always, even unto the end of the world. Salamat po sapagkat hindi nag-iisa ang iglesia para makapagpatuloy at ang mga nagdaan ay maging reference namin para lalong maging malakas ang aming loob na kung paanong pinagtagumpay mo kami sa nagdaan, paanong itinawid mo kami sa maraming hamon sa buhay. Lalo po kaming nako-comfort, nai-encourage, lalo kaming nai-inspire. Sa katotohanan, ikaw pa rin ang kasama namin ngayon. Walang pagbabago, ang Diyos na makapangyarihan ng una, siya pa rin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ngayon at sa magpawalang hanggan. Bless po ang bawat isa, Panginoon, sa anumang aming haharapin namin ngayon at bukas. Meron kaming kahapong titignan. Kagaya ni Haring David, ibinigay sa akin ng leon, binigay sa akin ng oso, ibibigay din niya ang higanteng ito. Salamat po. We can make use of the past in a godly manner. I-bless niyo po ang bawat isa at sa anumang aming tatangkain, naabutin, kagaya ng sinabi ni Paul, I press toward the mark. I-bless niyo po ang bawat isa. Maraming salamat po. Ingatan niyo kami sa pagwahiwalay. Maging mga kasama namin na naka-online. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus and all the people say aloud, Amen. Amen, amen. Maraming salamat po. Magandang gabi sa lahat. Sunday po ulit. Be here. Sama-sama ulit tayo sa biyaya ng Diyos. December 15 ay ating Lord's Supper. December 15. Meron tayong Lord's Supper ng December. Then last Sunday is our year-end fellowship. So pray for that. Prepare yung ating mga kapatid para nagpe-prepare na ay maganda ang lahat.